Hindi buwa yung mga kalapate oh. Busog siguro sila. May mga sisiw naman tayo ng manok oh. Kaya dito mga kaprobinsya, napakarami mga predator ng ating mga alaga. Sa ngayon na hindi pa namin nahuli yung bayawak, araw-araw kami binisita dito. Okay lang pag mabantayan namin o matunugan namin na sumugod sila dito sa atin, kasi hindi sila makakain. Ang problema pag hindi namin sila mapansin na umatake sila dito. Napansin po namin na hindi lang isang bayawak yung umatake dito sa amin. Marami. May malaki, may maliit. At hindi lang sisiw yung inatake nila. Pati yung itlog na nasa itlogan, pinakyat ng mga bayawak. Sa mga nakarang araw po, inatake tayo ng bayawak. Yung ating gansa na dalawa, nakaligtas sana sila sa bayawak, nakaligtas sila sa sawa, nakaligtas sila sa ibang aso. Pero hindi sila nakaligtas kay Mateo. Grabe. Napakabilis umatake ni Mateo mga kaprobinsya. Sa mga time na yan, pinalabas natin si Mateo at si Bingo. Tapos si Bingo yung tinalian natin, si Mateo hindi lang. Nang umuwi kami dito, tumakbo agad si Mateo, yung aso natin, papunta dito. Yung gansa yung inatake natin, so inawat natin, pumunta sa likuran. Yung isang gansa naman ang inatake. Dalawang gansa yung nangyari kay Mateo sa mga nakarang araw. So yung tatlo natin gansa na pinakawalan dito, isa na yung natira at nilagay namin dun sa kabilang bakod. At may sisiw pa naman tayo dyan ng gansa, ingatan natin yan na hindi makain ng aso natin. Napakasakit po pag aso lang natin yung dumali sa ating mga alaga. Si Mateo yung aso natin, hindi na natin siya palabasin na walang tali. Kung makalabas siya dito, kailangan na may tali na siya. Ito po yung sisir nating gansa oh. Hindi muna natin pakawalan yan. Mga bata pa. Bagong sisiw naman oh, sisiw ng manok. Bagong pisa pa lang. Tuloy-tuloy po yung pagdami sa ating mga manok dito mga kaprobinsya. Nasira lang yung ating ibang kuan dito, kulungan. Kailangan po natin ayusin. Palitan ng bagong screen daw. Lipat pa sa. Tapos pag mabigat, napakadali lang mabutas. Pagpabo yung ilagay. Ito, may naglimlim pa dito. Meron pa doon. Tapos may isa tayong lalaki dito na manok oh. Magandang klase. Malaki. Batang bata pa yan. Mukhang hindi pa siya nagsimulang kumasta. May iba pa tayong mga manok dito mga kaprobinsya oh. Yung isa, pwede yan pangkatan. At update po tayo sa ating mga inahin dito. Yung isa nating inahin, habang wala tayo dito kahapon, nag-request po sila na ang barako kasi naglandi siya. Yan po ang naglandi oh. So pang-apat na napaglandi, pero hindi tayo sumuko sa kanya mga kaprobinsya. Kung sakaling maglandi siya, so pakasahan hanggang mabuntis. Wala tayong balak sa ngayon na ibinta siya. Napakasayang po. 3 beses na po natin siya na EI at 1 beses na natin siya ngayon pinakastahan. Hindi siya nabuntis sa EI natin. So i-try natin ngayon. Baka mabuntis siya sa natural na breeding. Kasta. Yung isa mukhang namaga naman yung ari niya. Usubahan natin yan.
sa loob ng mga ilang araw. Pero nakasana to. Yung isa dito, hindi pa tayo sigurado dito mga kaprobinsya kung buntis ba to or hindi. Dumalaga to. At ito naman, 21 days na to mula sa pag-iay natin. Noong una nasa mga 25 days mula sa ating pag-iay sa kanya, naglandi siya ulit. At sana naman mabuntis siya. Pero hindi natin sila tigilan. Sa ngayon mga kaprobinsya, wala tayong balak na i-iay sila kung sakaling may maglandi ulit. I-try natin yung natural breeding naman. Yung dalawa nating inahin, 2 beses sila nanganak dito sa atin, puro iay. Hindi sila nakatikim ng natural. Ngayon ito, pinakasala natin. Yan po ang isa sa mga disadvantage na nakita natin pag wala tayong barako. Hindi sila makaamoy ng barako. At saka kailangan pa natin mag-refresh agad ng mga barako. Tapos yung iay, kailangan pa natin bumili ng similya para mai-iay natin sila. Hindi katulad pag may sarili tayong barako mga kaprobinsya, pag mapansin natin na parang naglandi, sabihin lang natin na subukan natin na pakasahan. Ganun lang. Ganun lang kasimple pag may barako tayo. So balak po natin na mag-alaga ng barako dito. Kung sakaling may barako na tayo dito, kailangan na po natin magdagdag ng mga inahin. So good luck po. Ito, nakasana to. Sabi ng may-ari ng barako, 15 daw yung barako niya. At yung dalawa nating baboy dito mga kaprobinsya, dagpo na. Napakabilis lang tumubo. 2 lang sila sa isang kulungan. Pero 12 po sila magkakapatid. At naibinta po natin lahat yung 10 para pangbili ng feeds, pangdagdag sa ating budget dito. Yung 4 dito, 4. Tapos sa kabila 4 din. Yan, 4 din dito. Bali 10 lahat yung inalagaan natin. Bala ko po pag magbinta tayo ng mga baboy dito, kasi kakaunti lang. Dito sa amin may tinatawag na pakanal. Kami lang yung magkatay, tapos yung karne lang yung dalhin dun sa tindahan. Karne lang yung kiluhin. Yung ulo matira, at saka yung paa, at saka yung mga bituka. So yun po ang maganda pag may buyer tayo ng ganyan dito sa amin. Pag hindi lang tumanggi yung tindahan doon sa amin, sa baryo, yun lang po ang gagawin natin. Pakana lang. Para makakain tayo ng karning baboy na hindi na kailangan bibili pa. Yung mga katawan ng aming mga napir doon na pinagharbisan namin mga kaprobinsya, hinakot namin. Ito po. Subukan namin ito ibigay sa aming mga babaeng baka dyan para may libangan sila ba. Kasi dati po, nung kulang sila sa pagkain, pati yung mga lubi nila, mga tayo nila, nginuya nila, kinain nila. Ito, pag wala silang ibang magawa, may libangan sila, pwede nila itong kainin. Ibigay namin ito sa kanila. I-try lang namin. Pero yung mga matitigas, mukhang maiwan lang yan. Yung nasa dulo pa, yung medyo linghod pa, yun po ang kaya pa lang kainin. Si Tisoy, oh. Kainan tayo sa ating mga alaga itong baka, oh. Bitas. Hindi siya nakakasta ngayong linggo. Walang napakasta sa kanya. Hindi siya masyadong matapang sa atin. Pero pag galawin natin yung kanyang ilong, maging matapang siya. Pero pag hinasimasing lang natin, hindi lang tayo magpapiansa. Paborito po ni Bitas mga kaprobinsya na kainin yung dahon ng tubo na may mga may mga katawan. Pag tubo yung ibigay namin sa kanya, busog na busog si Bitas. Yung mga katawan din na napir yung paborito niya, yan, doon siya sa katawan kumain. Pero yung mga dahon doon, hindi niya pinansin. Yung katawan yung hinahanap niya. Hindi katulad sa ibang baka na dahon lang yung kainin at hindi kainin yung mga katawan. Ganun siguro basta may edad na yung baka natin. Yung isa dito,
ay mga busal pa sila. Hindi pa tayo nakabili ng mga pangsali sa ilong para mapalitan yan at saka tanggalin na namin yung busal. Isa sa mga dahilan na maging mailap sila yung palagi kami nag-adjust sa kanilang busal, kasi pag hindi namin i-adjust magkasugat yung mukha nila pag lumaki na sila. Ngayon na wala nang busal si Limer at si Bitas, hindi na kami masyadong mahirapan pag palabasin namin sila kasi hindi na matigas silain. Yung mga maliliit nating baka mga kaprobinsya, balak po namin na ipasok yun sa kulungan, ilagay namin sa kulungan. Katulad ngayon dito sa amin na palaging umuulan, mamayat sila pag nasa labas lang, kasi pag magbigay kami ng napier, pag maapakan nila yung napier, wala na, hindi na nila kainin. Ito po yung isa nating baka na galing sa Doldol, wala na yung kalunggo niya, yung naturukan natin ng pagtanggal ng kalunggo. Medyo matagal-tagal pa natin ito sila mabinta mga kaprobinsya, mga maliliit pa lang. Ang pasok dito si Bitas, ito yung malaki sa ating mga baka dito. Hindi lang natin isama si Limer, kasi si Limer siya yung taga-kasta sa ating mga baka. Si Limer, inadjust namin yung pagkain niya, inawasan namin ng feeds, ukamelan at saka mga napier. Yun na po ang binigay namin sa kanya. Pero isog-isog po niya o full pangos mo po ba? Yung mga kulungan nila dito kailangan po namin yung ayusin pag may iba tayong baka na ilagay dito. Lagyan lang ng division. Kulungan dyan oh. So ngayon tinanggal yung division dyan. Si Limer lang naman at si Kinkin, so okay lang, dalawa lang sila. Pero yung mga kulungan natin ito pwede yan lagyan ng dalawa, katulad dito ang size po dyan ay nasa 10 by 10, so kasya po yung dalawang baka sa 10 by 10. Pag maglinis yung mga kasama natin ito, hindi masyadong mahirap, napakadali lang. Dito naman sa amin mga kaprobinsya, isa sa mga advantage, wala tayong gasto sa tubig. Unlimited yung tubig natin dito. Ito po, medyo masikip na yung busal niya mga kaprobinsya. At saka yung isa. Yung isa oh. Ito yung mas masikip na. Mukhang nabao na yung busal. Nasugat na yan. So, palitan natin yan ng tunga-tunga, ang tawag dito sa amin. Yung tali sa ilong. At saka tanggalin yung busal. Mamaya magpabili tayo ng tunga-tunga. Yung cabin namin dito mga kaprobinsya, nilipat namin doon kasi noong una pinakawalan na namin sila, pero hindi po pwede kasi 5 na sila lahat, pang 5 yung nanay, at malakas na silang kumain ng napier at kakaharbis pa lang sa ating mga napier dyan. So hindi pwede pag hayaan natin sila dito na dyan kumain sa ating mga tanim ng napier, sayang. Naglagay pa tayo ng pataba sa ating mga napier para mabilis tumubo. At napapansin po namin dito na basta maglagay kami ng pataba, napakadali lang tumubo mga kaprobinsya. Ito medyo bakante ito dito sa taniman natin to. Alijo, pwede po rin tamlan ani oh. Pag napir na to ato, lawigan na ako ana. Ilawigas babor pantay man. Pero dili na palawigan do ha kay Nana indigo firang ang butang. Ipatanom. So ngayon po mga kaprobinsya, dandahan tayo nagpatanim ng mga inigofera habang may mga seedlings pa doon na makuha doon sa area 1. Pinadala natin dito, tapos yung gilid sa ating sapa, pataniman natin yan ng inigofera para sa mga kambing. Iyang naman yung inigofera dito sa amin. Ito si Palo mga kaprobinsya oh. Napapansin namin na minsan may ugali siya, kaya hindi kami dapat magkumpiyansa sa kanya, yung mga kasama natin. Mura siya musungay ba, lalo na pag ayaw na magtaba. Oh, isugag mata na, malaki na yung katawan niya, kaya mahirap pag siya yung
gamitin natin sa pag-araro. Hindi ko siya nasanay. Pero sa hakutan, pag maghakot kami ng napyat, walang problema. Pag maghakot kami ng feeds, walang problema. Lalo na pag gamitin yung karo, itakbo lang niya dahil sa lakas po ni Palo. Malakas si Palo dahil mataba po. Oh, yun po yung katawan niya mga kaprobinsya. Tako na kayo. Pero yung kalabaw na hindi sanay sa araro or walang trabaho, mahirap. Woo! Delikado, baka manungay ba. Kondisyon kayo ng lawas. Yung kalabaw natin na si Palo mga kaprobinsya, oh. Isog ng ginanawan. Ay kaibigan tayo dito. Parang takot na siya na lapitan. Mo gina yung kalabaw sa mas kaya magkaedad na. Magkagalo na. Pero bata pa magini, ta. Pero dako mo sa lawas gud. Nga ni nga buo tasugod magkagalo. Isog lagi siya. Kuha, hindi mo hablok sa progression na to mo kasi yan ito karaw na tahay din siya. Tahay na siya sa. Dako mo kay sapat yun, gahian mo di man to ulabdik naman sa gahian. Yung mga baka natin na babae dito mga kaprobinsya, oh. Si Marimar. Kasi laki lang siya ni Basya. Sana nabuntis na to. Napastahan na po siya ni Limer. Mabait to. Nagpasakay lang to sa atin. Pabutasan natin siya sa ilong para tanggalan natin yung musal niya. Noong una, nasugatan din yung kanyang mukha dahil sa kanyang musal na masikip na. Yung isa nating baka dito, hindi pa tayo sigurado dito kung muntis ba o hindi. Hindi pa natin napacheck, pero hindi naman siya naglandi ulit. Kailangan pong i-monitoran palagi ang ating mga baka mga kaprobinsya, kasi may mga baka na silent hitter katulad ni Marimar. Nung pinakasahan namin siya, nung naglandi siya, hindi siya nag-ingay. Tapos wala din kami nakita ng mga dumi na lumabas sa kanyang ari. Yung dalawa nating baka dito, si Batang, napakatangkad po ni Batang mga kaprobinsya. Tapos malaki na yung tiyan niya, nasa 6 na buwan na. At si Queen Eye, yung isa, 5 buwan na po yung tiyan niya mula sa pagkasta. Halos sabay-sabay din sila mga anak. Yung mga katawan, oh, medyo matigas siguro yan. Hindi na nila kinain. Malaki na yung tiyan ni Batang. Klarong-klaro na buntis na sila. Silang dalawa. Ito po, balak po natin ito ipacheck ng technician pag nasa mga 3 buwan na to, para hindi po tayo umasa sa kanya. I-try lang natin. Kung sakaling buntis, goods, kasi white Brahman po yung similya na ginamit. Palagi po natin sinasabi dito mga kaprobinsya na kailangan po natin magbinta ng baka or mag-dispatch kung sakaling mga anak na lahat yung mga baka natin. Wala na naman, oh. Pero pabuso-buso lang yun lang dito sa amin mga kaprobinsya. Maganda yung tubig natin, basta malakas yung flowing. Kahit hindi na tayo magpalit ng tubig, malinis pa rin tingnan yung ating tubig dito sa ating pan. Uy, mabasa po tayo pag ihansin natin sila. Matasikan tayo sa tubig.
yung mga koy natin mukhang mahina pa silang kumain basta malamig yung panahon. Kakaunti lang yung ibigay natin. Malakas sila kumain basta init yung panahon mga kapinsa. Ngayon po, yung binigay natin sa ating mga tilapia, yung mga tinudtod na niyog lang para maka-budget tayo ba? Katipid tayo. Ito lang yung binigay namin. Tinudtod na niyog. Dati po, nung marami pa tayong asula, tayong isang bali araw-araw yung binigyan natin sa kanila. Pero ngayon po mga kaprobinsya, wala na tayong asula. Sinubukan ko po na mag-alaga dyan ng asula, pero hindi po na buhay, namatay na. Nung una, hiyang yung asula dito sa atin mga kaprobinsya. Doon sa kabilang area, gumawa tayo ng maraming pan. At buhay lahat yung asula na ilagaan natin. Ito ngayon, kahit nag-alaga tayo ulit doon, bigla na namang mawala yung asula. Pati dito may pan pa tayo dyan, oh, yung kapal pan, wala na ding laman yan. Balak ko po na yung mga tubo dyan, doon po natin gamitin sa ating kulungan ng baboy. Yan lang po natin gagawin dyan sa ating mga tubo na ginawang asula pan. Mapakinabangan din yan. Butas na yung mga tapal dyan, hindi na pwedeng lagyan ng tubig. Sayang sana mga kaprobinsya, pero ang umatake sa ating kapal dyan, yung mga daga. Ingat-ingat yung mga kapal natin, binutasan ng mga daga, kaya yung kapal natin nasira. So hindi ito masayang, magamit to sa ating kulungan ng baboy. Ang size po dito ay nasa mukhang 8x16. Dito sa amin po mga kaprobinsya, ganito po palagi. Palaging may ulan pero hindi naman masyadong malakas. Pero yung trabaho namin dito, kahit may ulan, tuloy-tuloy pa rin. Ito yung medyo mahirap, yung palaging umulan basta nasa bundok tayo. Lalo na pag may mga alaga tayong baka, kambing, kalabaw. Hindi pwede pag hindi natin sila pagkainin. Kailangan natin lumabas para mabigyan natin sila ng pagkain. Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung ulam namin, oh. Gulay, sari-saring gulay na may gata, may kanin. Yan. May ginamos. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kaya na. Sarap pa ang ilang bagay. Unsa broad? Ginamos niya, sarap ka. Baka Pasang na. Ginamos daw. Basa po ng bulalo niya. Kaya sa gusto ba? Paborito mo gini mo ni Kwalong sa Trabasa daw. Asa makanaliwat mga babong traliwat mga baldado.
At sila karon. Oh, sila ang kalbasa ay. Ha? Sila ang kalbasa. Ano to bang buti? Nakuha na ko. Ako na po. Ha? Ako ba? Yarap na ba? Tubog Mga? yok. Kapit ako sa mga gabi eh. Huwag na mag-gabi. SKG. Kabugod ko namin. Ikaw pa. Hindi ka mape. Tubig lang yung sa Andi. Ito oras sila naabot. Mga kuwan. Wala pa mga pag-abot nila. Yes. Ikan sikong. Ayan pa man na sila naabot. Nagsalaag mo na dito sa Jumbo. Isang kasi ang mga alas. May bila ko eh. Wako mala po daw wako ni hapit wako dai ka. Ano na ma-skin dito? Yung kasi sa yung balik. Harap na. Naurap ng panay. Burator kayo ito ba? Kagkita ra. Puso kayo ito. Alin. Mo dahil Dala ni mana. Namaya sa bakit dai dala ka dai mga lima kabukin pinsi mo siguro big ng mahalinang yon. Lock na bro. Ay, pagla kay dito na ito nga kuan. Ibalik ko diyan ako sa una. Naglahaw ko mo sa putulaway. Dala. Ano man sa una kay dako mamagay bakante dia. Nabalo-balo anak ka na gusto dia ron. Muka, parang bayara berubah pong papakasurahin. Pamulol na pabalo na ulit. Pamulol na nakawa. Ano ka ba? Apa kamu ko yung jumbo ka pa endorse? Sagaran mo yung harapay? Sagaran mo niya? Yan. PSA. Wala may hubog silang sekong kape. Mura ulit ka. O, lagay mo pa ganyan sila. Sa'yo ka dyan galiton doon. Ano ba? Yes, sir. Iniharaan ng gabi. Kaya ka galiton ka. Ready naman ito. Kaya ito na dito, ihanda na hapon. Yan lang muna ang mga kaganapan dito sa amin mga kaprobinsya at maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa na palagi nanonood, sa mga sulit kaprobinsya dyan, sa mga palagi nag-comment, sa mga likers, sa lahat na nanonood ngayon, maraming salamat po. Happy wedding anniversary ni na Mr. and Mrs. Artemio Precisa ngayong June 29. Greetings from Arthur Takbobo. Shout out kay Fernando Taglinaw from Bukidnon. Shout out po ni na Mr. and Mrs. Eugene Katibis, Sarah Katibis from Talungon, Bay City. At shout out po sa ating mga silent viewers dyan na taga-Bais, mga tricycle driver, Bus Roger Villaflores. At sa mga hindi ko po na shout out na lang po sa inyong lahat.